Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. At ngayon ay susuriin natin ang paksa ang isang simpleng pagkain para sa walang tigil na pagtulog at kalmadong pantok sa mga nakatatanda. Mayroong isang simpleng pagkain na kung kakainin ng matalino sa gabi ay makapagpapahinahon ng pantok at makatutulong sa malalim na pagtulog. Maraming tao na lampas 60 taong gulang ang naniniwalang ang pagising ng 2 o 3 beses pagkatapos ng hating gabi ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit nagbabala ang mga doktor na hindi ito ganun kasimple. Kapag paulit-ulit na nabubulabo ang tulog, nawawala ang pagkakataon ng katawan na ayusin ang puso, utak at immune system. Ang tila isang hindi nakakapinsalang routine ay maaring palihim na paiksiin ang memory span, pahinain ang balanse, at dagdagan pa ang panganib ngang pagkahulog sa madilim na pasilyo. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung paano ang isang pagkain na ito na pinili sa tamang oras ay makapagpoprotekta sa iyong magabi at magpapahintulot sa iyong katawan na magpahinga ng payapa. Hindi ito suplemento. Hindi ito tableta at hindi nangangailangan ng mamahaling paggamot. Sa halip, ito ay isang natural na regalo na pamilyar na sa mga kusina ng Amerika at India. Isang pagkain na maring gamitin ng mga matatanda bilang isang banayad na kasama para sa mas tahimik na gabi. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa iyo. Saan ka nanonood ng video na ito at anong oras na ngayon? Mangyaring ibahagi ang iyong masalobin sa makomento sa ibaba. Gusto kong malaman ang iyong pang-araw-araw na ritmo. At kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe upang bawat linggo ay makatanggap ka ng mas simple na gabay na ginawa para sa mga matatanda tulad mo. Kaya patuloy na makinig dahil sa susunod na mga sandali ay maaring matuklasan mo na ang isang tahimik na pagbabago sa hapagkainan ay maaring ang susi sa pagtulo ng walang abala, pag-unawa sa pagising sa gabi, paghihi, at mga problema sa pulog. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga tahimik na pagbabago sa loob ng katawan ay kinabibilangan ng isang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay tumutulong sa mga bato na pabagalin ang paggawa ng ihi habang tayo ay natutulog na nagpapahintulot sa pantok na manatiling kalmado sa buong gabi. Sa mas batang taon, ang vasopressin ay dumadaloy ng tuloy-tuloy na nagbibigay sa katawan ng mahabang panahon ng pahinga. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang maantas ay madalas na bumababa at ang mga bato ay patuloy na nagsasala ng tubig sa parehong bilis araw at gabi. Ang resulta ay mas maraming ihi ang ginagawa sa dilim na oras, mas maagang napupuno ang panto at nakakaabala sa pagtulog sa oras na kailangan ng katawan ang pinakamalalim na pag-ayos. Para sa maraming matatanda, ito ay tila isang hindi nakikitang orasan na pumipilit sa kanila na bumangon sa kama sa ika-1 o ika-2 o ika-umaga. Kasama mga hormonal na pagbabagong ito, ang pantok mismo ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Sa mas batang matatanda, ang pantok ay maaring maglaman ng 12 hanggang 16 oras ng likido bago magpadala ng malakas na pangangailangan sa utak. Pagkatapos ng 60, ang threshold na iyon ay maaring lumiit sa kasing liit ng 5 o 6 oras mas kaunti kaysa sa isang maliit na basong tubig. Nangangahulugan ito na ang mga ugat sa loob ng pantok ay nagpapadala ng mga signal ng mas maaga at ang utak ay binibigyang kahulugan ang mga ito bilang apurahan kahit na malayo pa sa puno ang pantok. Isipin na nakahiga ka pagkatapos ng mahabang araw, pagod ngunit iginigit ng utak na oras na para bumangon. Ang maling pagkaapurahan na ito ay nagiging isa sa mga pinakanakakabigo na kasama ng mga gabing matanda. Ang makahihinatnan ay lumalampas sa nabasag na gabi ngang pahinga. Kapag paulit-ulit na naabala ang tulog, nawawalan ng mahalagang oras ang katawan sa REM sleep.
Ang yukto kung saan inaayos ngang uta ang memorya at inaayos ngang katawan ang mga selula. Kung wala ang malalim na yuktong ito, nagsisimulang kumupas ang memorya. Humihina ang pagtuon at nagiging hindi matatag ang kalooban. Maring mapansin nang nga nakatatanda ang mas mabigat na pakiramdam sa mabinti, mas mabagal na reaksyon, at mas malaking panganib ngang pagkahulog kapag sila ay naglalakad patungo sa banyo sa dilim. Tahimik na nagbabala ang madoktor sa Amerika at India na ang mahinang pagtulo na paulit-ulit gabi-gabi ay maaring magpataas ng panganib ng pagkapagod ng puso, alta presyon, at kahit biglang pagkawala ng balanse na humahantong sa mga pinsala. Ngunit higit pa sa agam, mayroong emosyonal na bigat na dinadala napakaraming matatanda. Ang pagising sa tahimik na oras ay maring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na parang ang katawan ay hindi nakasosyo kundi isang balakid. Marami ang naniniwala na ito ay simpleng kanilang kapalaran na ang nabasag na pagtulog ay ang presyo ng pagtanda, ngunit ang katotohanan ay mas banayad. Ang maliliit na pagsasayo sa dieta, tiempong likido, at mga gawi sa gabi ay madalas na makapagpapagaan ng panto, makapagpapahinahon ng mga ugat, at makapagpapanumbalik ng pakiramdam ng kontrol. Isipin ang pagpilingang isang sumusuportang pagkain sa gabi, pagbabawas ngang isang baso ngang tubig pagkatapos ngang paglubog ngang araw, o bahagyang pagsasayos ngang posisyon sa pagtulog. Ang mapagbabagong ito ay maaring mukhang maliit ngunit makasama silang nagpapadala ng mensahe na hindi nawawala ang kalusugan. Naalala pa rin ngang katawan kung paano magpahinga at sa tamang gabay, ang mapayapang gabi ay maaring bumalik. Ang magical na pagkain. Sa iba't ibang kultura, sa Amerika at India, maraming matatanda ang nakahanap ng simpleng sagot sa magabing walang pahinga. Isang pagkain na madalas na napapansin ngunit available sa maraming kusina ay ang mga pistachios. Ang maliliit na berdeng mani na ito ay hindi lamang masarap kundi nagdadala rin natural na kombinasyon ng mga sustansya na direktang sumusuporta sa mapayapang pagtulog. Para sa mga nakatatanda na nahihirapang gumising ng 2 o 3 beses bawat gabi, ang mga pistasyos ay maaring maging isang tahimik ngunit makapangyarihang kaalyado. Hindi tulad ng mabibigat na pagkain sa gabi o matatamis na merienda. Nagbibigay sila ng ginhawa ng hindi binibigyan ng pasanin ang panunaw, na ginagawa silang lalong banayad para sa mga katawan na lampas 60. Ang kagandahan ng pagpipiliang ito ay tila walang kahirap-hirap. Ang isang maliit na dakot sa gabi na kinain sa tamang oras ay maaring mahanda para sa mas malalim at mas mahabang pahinga. Ang agam sa likod nito ay simple at nakakapagpakalma. Ang mangga pistachios ay isa sa pinakamayaman na natural na pinagmumulan ng melatonin, isang hormone na nagsesenyas sa katawan kung oras na para matulog. Habang tayo ay tumatanda, ang natural na antas ng melatonin ay bumababa, na iniiwan ang utak ng walang buong senyas sa gabi. Ang isang katamtamang serving ng pistachios ay tumutulong upang palitan ang mensaheng iyon na nagpapahintulot sa utak na lumipat ng mas maayos sa malalim na pagtulog. Kasama ng melatonin, ang mga pistachios ay naglalaman ng magnesium, isang mineral na nagpapagaan ng tensyon ng kalamnan at nagpapahinahon ng nervous system. Nangangahulugan ito ng mas kaunting pulikat, mas kaunting pagkabahala at mas malaking pagpapahinga sa oras ng pagtulog. Ang light protein sa pistachios ay pumipigil din sa pagkagutom sa gabi na madalas na humahantong sa mga matatanda na magising na hindi mapakali. Magkasama, ang masustansyang ito ay lumilikha ng isang natural na tulay sa walang tigil na pahinga. Ang praktikal na paggamit ay simple at ligtas. Iminumungkahi ng mga eksperto ang humigit kumulang 1 ounce na katumbas ng humigit kumulang 30 hanggang 40 nuts.
Sa isang mundo na puno ng komplikadong payo at walang katapusang opsyon sa gamot, ipinapaalala sa atin ng mga pistakyos na minsan ang pinakasimpleng solusyon ay siya ring pinakaepektibo. Sila ay nakatayo bilang isang natural, mapagkakatiwalaang opsyon para sa sinumang naghahanap ng mas tahimik na gabi at mas maliwanag na umaga sa parehong magatahanan ng Amerika at India. Ang detalyadong benepisyo ang isang pagkaing ito. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit tinatawag na natural na sleep supporter ang mga pistasyos ay ang kanilang natatanging supply ng melatonin. Ito ang parehong hormona ginagawa ng iyong utak upang senyasan na dumating na ang gabi at oras na para magpahinga. Pagkatapos na edad na 40, ang antas ng melatonin sa katawan ay madalas na bumababa na nagpapagaan ng tulog at mas madaling maabala. Maraming tao ang gumagamit ng mga suplemento, ngunit ang matabletang iyon ay naglalabas ng melatonin sa isang matalim at puro na pagbuga na maring hindi palaging ginagamit ng mahusay ng katawan. Ang mapistasyos, sa kabilang banda, ay nagbibigay ng melatonin sa isang mas banayad at mas balanseng anyo na sinamahan ng iba pang mga sustansya na tumutulong sa katawan na maabsorb ito ng mayos. Nangangahulugan, ito na sa halip na pilitin ang pagtulog, hinihikayat nila ito ng natural, na nagpapahintulot sa iyong katawan na sundin ang ritmo nito. Para sa mga nakatatanda sa Amerika at India, malaki ang kahalagahan ng pagkakaibang ito. Ang isang natural na senyas ay tila mas ligtas, mas mabait at humahantong sa umaga kung saan ang enerhiya ay tila nabago sa halip na namurol ng artipisyal na sedasyon. Sa pamamagitan lamang ng isang dakot ng pistasyos sa gabi, ang katawan ay napapaalalahanan kung paano ito dating madaling nakatulog sa mahaba at nakakapreskong pahinga. Parehong makapangyarihan ang papel na ginagampanan ng mga pistasyos sa pagpapahinahon ng pantok, isa sa mga pinakakaraniwang balakid sa walang tigil na pagtulog sa pagtanda. Ang magnesium na taglay ng mga ito ay nagpaparelax ng mga kalamnan sa buong katawan, kasama na ang maliliit ngunit sensitibong kalamnan ng dingding ng pantok. Kapag nanatiling kalmado ang mga kalamnan na iyon, hindi nagpapadala ng patuloy na maling alarma ang pantok sa utak. Ang resulta ay mas kaunting apurahang pagpunta sa banyo sa gitnang gabi, mas kaunting pagkadapa sa dilim, at mas kaunting umaga na punong pagod. Higit pa sa magnesium, ang mga pistasyos ay nagbibigay ng potassium na tumutulong sa balanseng paggalaw ng likido sa pagitan ng mga bato at pantok. Sa halip na isang pagdami ng ihi na nakakaabala sa pagtulog, ang daloy ay nagiging mas tuloy-tuloy at mas madaling pamahalaan. Ang mga nakatatanda na gumagamit ng ugaling ito ay madalas na nagulat hindi lamang ng mas mahabang pagtulog, kundi pagising ng may mas kaunting kabigatan sa mga binti at mas kaunting brain fog sa umaga. Ang simpleng pagbawas na iyon sa pagkaapurahan sa gabi ay direktang nagiging mas kalmado, mas ligtas, at mas kumpiyansang buhay. Ang puso at utak ay nakikinabang din ng tahimik, ngunit tuloy-tuloy mula sa isang pagkaing ito. Ang mga pistasyos ay puno ng antioxidants tulad ng lutein, polyphenols, at vitamina E na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa pinsala na naugnay sa edad. Ang malusog na daluyan ng dugo ay nangangahulugan ng mas mayos na sirkulasyon na nagsisiguro na ang oksigen ay nakakarating sa utak ng mahusay sa gabi. Ang tuloy-tuloy na daloyng oksigen na ito ay sumusuporta sa memorya, nagpapababang pagkalito, at maaring makatulong pa sa pagpapanatili ng mas matalas na pag-isip sa paglipas kang panahon. Para sa puso, ang pinabuting sirkulasyon ay nagpapababa ng pasanin sa mga tumatandang arterya na nagpapababa ng panganib ng biglang pagtaas ng presyon ng dugo o irregular na tibok ng puso habang natutulog. Maraming matatanda sa Amerika at India ang tahimik na natatakot na mawalan ng kalayaan dahil sa paghina ng puso o memorya.
Ang pistachios ay maring hindi isang himalang lunas, ngunit sa pamamagitan ng pagsuporta sa sirkulasyon at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo, nagaalo sila ng isang bagay na pantay na mahalaga, isang tuloy-tuloy na bantay laban sa pagina na binuo sa isang pang-araw-araw na routine na nakakatuwa at natural. Sa wakas, marahil ang pinakamababagong benepisyo ay psikolohikal. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi lamang nagnanakaw ng tulog, nagnanakaw din itong kapayapaan ng isip. Madalas na inilalarawan ng mga nakatatanda ang pagiga ng gising sa dilim, kinatatakutan ang isa pang paglalakbay sa malamig na sahe o natatakot na madapa sila sa daan patungo sa banyo. Ang patuloy na pag-alala na ito ay unti-unting sumisira sa kumpiyansa at lumilikha ngang paniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol. Ang pistachios, sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagkaabala sa gabi, ay nagbibigay ng higit pa sa pisikal na ginhawa. Ibinabalik nila ang pakiramdam ng kapayapaan, kaligtasan at dignidad. Kapag napatanto ng matatanda na mari silang matulog sa buong gabi ng walang takot, mas nakokontrol nila ang kanilang makatawan. Ang magabi ay hindi na nagdadalang bigat ng pagkabalisa at ang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa pagkabigo. Sa halip, nagsisimula ang araw ng may panibagong lakas, pagiging handa na tangkilikin ang mga sandali ng pamilya at kalayaan na tumuon sa mga masasayang aktibidad sa halip na pagod. Sa buong American neighborhoods at Indian towns, ang emosyonal na katiyakan na ito ang maaring ang pinakadakilang regalo sa lahat, sapagkat ang kalusugan ay hindi lamang ang kawalan ng sakit. Ito rin ang tahimik na kumpiyansa na ang buhay ay maari pa ring maging buo kahit na pagkatapos ang 60. Paano gamitin ng tama ang pagayang ito? Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pag-unawa sa tamang dami. Ang pistachios ay isang pagkaing mayaman sa sustansya, ngunit tulad ng anumang pagkain, mahalaga ang pagmo-moderate. Inirekomenda ng mga eksperto sa nutrisyon ang humigit kumulang 1 ounce bawat araw na katumbas ng humigit kumulang 28 gram o halos 40 pistachios. Ang dami na ito ay nagbibigay ng sapat na melatonin, magnesium at protina upang suportahan ang mas mahusay na pagtulog ng hindi labis na binibigyan ng pasanin ang panunaw. Madalas na naniniwala ang mga nakatatanda na ang pagkain ng mas marami ay magdadala ng mas mabilis na resulta. Ngunit iba ang paraan ng paggana ng katawan. Ang isang maliit na bahagi ay banayad at sumusuporta habang ang isang mas malaking dakot ay maring magdulot ng kabigatan o kahit pananakit ng tiyan. Isipin ito bilang gamot na ibinigayng kalikasan. Ang isang sinusukat na dami ang pinakamahusay. Para sa mga matatanda sa Amerika at India, ang pagsubaybay sa mga bahagi gamit ang isang maliit na kitchen scale o kahit isang pamilyar na measuring cup ay nagsisiguro na ang ugali ay nananatiling ligtas, simple at epektibo. Ang pangalawang hakbang ay ang tiempo na maaring kasing halaga ng dami. Ang pagkain ng pistachios kaagad bago humiga ay hindi mainam dahil kailangan ng panunaw ng ilang oras upang magsimula ang trabaho nito. Ang pinakamahusay na routine ay ang kainin ang ito 1 hanggang 2 oras pagkatapos ng hapunan at humigit kumulang 30 minuto bago matulog. Ang window na ito ay nagbibigay sa tiyan ng sapat na espasyo upang lumuwag habang pinapayagan pa rin ang mga sustansya na makarating sa bloodstream habang naghahanda ka para sa pahinga. Isipin ang pagtatapos ng iyong hapunan sa paligid ng subunolnol, pagkuha ng maikling lakad o paggastos ng oras kasama ang pamilya at pagkatapos ay tinatangkilik ang isang sinusukat na dakot ng pistachios bago matulog sa 9. Sa paggawa nito, ang katawan ay tumatanggap ng isang kalmadong senyas upang maghanda para sa mas malalim na pahinga.
Maaring isipin ngam nga nakatatanda sa Amerika ang routine na ito bilang bahagi ng kanilang oras ng panonood ng TV sa gabi, habang ang mga matatanda sa India ay maaring ipaso ito sa pagitan ng pagdarasal at pagpapahinga para sa gabi. Ang tiempo ay nagbabago nga, isang simpleng merienda sa isang may layunin na ritual sa gabi. Ang ikatlong hakbang ay kung paano mo tinatamasa ang mga pistasyos sa isang setting ng Amerika kung saan ang pagmerienda ay madalas na tila kaswal at pamilyar. Maraming matatanda ang mayroon ng mga mani para sa mabilis na kagat, ngunit ang pagpili ng salted roasted pistachios ay gumagawa ng makabuluhang pagkakaiba. Ang mga salted varieties ay maring magpataas ng uhaw at magdulot ng mas matinding pagtatrabaho ng pantok sa gabi na siyang mismong problema na sinusubukan nating pagaanin. Ang pagpapares ng unsalted pistachios sa Greek yogurt ay lumiliha ng isang kombinasyon na tila parehong nakakabusog at balanse. Nagdaragdag ang yogurt ng isang dosis ng calcium at protina habang ang mga pistachios ay nagdadala ng kanilang mga sustansya na sumusuporta sa pagtulog. Ang pagpapares na ito ay magaan, iniwasan ang pagtaas ng asukal at tila isang treat na walang kasalanan. Ibinahagi ni Mrs. Thompson mula sa Ohio, 72 taong gulang, na nang palitan niya ang kanyang evening cooking ang pistachios at yogurt, nagsimula siyang matulog ng 6 na oras ng tuloy-tuloy nang hindi nagigising. Ang kanyang maumaga, na dating mabigat sa pagod, ay ngayon ay tila mas magaan, at sinasabi niya sa kanyang maapo na sa wakas ay mayroon na siyang energy ngang lola muli. Sa India, ang parehong mga prinsipyo ay nagiging hugis sa pamamagitan ng isang mas tradisyonal na lente. Sa halip na direktang kumain ng pistachios, mas gusto ang maraming matatanda na ihalo ang mga ito sa mainit na gatas, isang inumin na matagal nang ginagamit para sa ginhawa sa gabi. Sa pamamagitan ng bahagyang pagiling ng pistachios at paghahalo ng maito sa gatas na may isang pakurot ng turmeric, lumilikha kang isang bersyon ng gatas na nagdadala ng tradisyon at agam. Ang init ng gatas ay nagpapahinahon sa panunaw. Ang turmeric ay nagpapababa ng pamamaga at ang pistachios ay nagdaragda ng melatonin at magnesium upang ihanda ang katawan para sa pahinga. Sa Pune, sinabi ngang 70 taong gulang na si Mr. Sharma na dati ay kinatatakutan niya ang paglakad sa banyo sa gabi na nakakaabala sa kanyang pahinga ng 3 beses bawat gabi. Ngunit pagkatapos magdagdag ng pistachio haldi milk sa kanyang routine, natutulog na siya ngayon ng tahimik sa halos buong gabi. Ang kanyang asawa, na umiinom din ng parehong inumin, ay inilalarawan ito bilang isang maliit na ritual na nagpapalapit sa kanila, na nagpapanumbalik ng kapayapaan sa mga gabi na dating puno ng pagkabalisa. Kapag ginamit ng maingat, ang mga pistachios ay hindi lamang isang merienda. Sila ay isang tulay sa mas malalim na pagtulog. Mas kalmado ang gabi at umaga na punong liwanag. Ang tamang dami, tamang oras, at tamang paghahanda ay nagbabago sa kanila sa isang natural na kasama para sa pagtanda ng may dignidad at kapayapaan. MGA pagkakamali na dapat iwasan kapag gumagamit ng pistachios. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng matatanda ay ang pag-aakala na kung nakakatulong ang isang maliit na bahagi, mas marami ang mas mahusay. Sa mga pistachios, ang pagkain ngang masyadong marami ay maaaring magkaroon ng masamang epekto. Ang isang serving ngang humigit kumulang 1 ounce o halos 40 nuts ay nagbibigay ng tamang balanse ng melatonin, magnesium at protina. Ngunit ang paktobel o pagtatatlong na dami na iyon ay naglalagay na labis na pasanin sa panunaw na madalas na iniiwan ang tiyan na mabigat at hindi comfortable. Minsan inilalarawan ng manakatatanda ang pagiga sa kama na may busok na tiyan na hindi makapagpahinga kahit na pakiramdam nila ay pagod. Kailangan ng katawan ng enerhiya upang iproseso ang napakalaking load, at sa halip na makatulog, nananatili kang hindi mapakali. Ang pagmomoderate ay hindi lamang isang mungkahi dito.
Ito ang mismong prinsipyo na nagpapaging epektibo sa pagkain ito bilang isang banayad na pampatulog. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagpili ng salted pistachios na malawak na available at madalas na mas nakatukso. Ang salted nuts ay maring masarap, ngunit ang dagdag na sodium ay nagiging sanhi ng pagpigil ng likido ng katawan. Para sa isang mas matandang pantog, nangangahulugan itong mas maraming ihi na ginagawa sa gabi at mas malakas na pagnanais na gumising. Bukod pa rito, ang asin ay lumilihang uhaw na naghihikayat sa maraming nakatatanda na uminom ng mas maraming tubig sa oras ng pagtulog na lalong nakakaabala sa gabi. Minsan ibinahagi ng isang lalaki sa California na hindi niya maintindihan kung bakit lumala ang kanyang pagtulog pagkatapos lumipat sa mga pistachios. Hindi ang mani mismo ang problema kundi ang asin na kasama nito. Matapos lumipat sa unsalted pistachios, unti-unting bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng ilang araw. Para sa mga matatanda sa Amerika at India, simple ang aral. Laging piliin ang mga unsalted varieties upang makuha ang mga benepisyo ng walang nakatagong panganib. Ang ikatlong pagkakamali ay nakasalalay sa pagpapares ng mga pistachios sa masyadong maraming likido. Ang ilang nakatatanda ay kumakain ng ito habang umiinom ng isang malaking baso ng tubig o napakababaw na gatas sa pag-aakalang makakatulong ito sa panunaw. Sa halip, ang labis na likido ay pinagsama sa banayad na diuretic effect ng mga mani na nagtutula sa pantok na mabilis na mapuno. Maari nitong balewalain ang mismong benepisyo na dapat ibigay ng mga pistachios. Ang mas ligtas na paraan ay ang kainin ang maito na may kaunting makapal na yogurt sa estilong Amerikano o may katamtamang tasa ng mainit na hardy milk sa tradisyon ng India. Sa wakas, mahalaga ang tiempo. Ang pagkain ng pistachios bago humiga ay madalas na nagdudulot ng discomfort, lalo na sa mga may mas mabagal na panunaw. Ang katawan ay hinihiling na iproseso ang protina at tabahabang ito ay dapat na nagpapahinga na humahantong sa gas, kabigatan o nabasag na pagtulog. Ang pagpapahintulot ng 30 minuto hanggang 1 oras bago matulog ay nagdudulot ng malaking pagkakaiba na nagbibigay ng oras sa mga sustansya upang maabsorb ng walang hirap. Madalas na inilalarawan ng mga nakatatanda na gumagamit ng ugaling ito ang kanilang pagtulog bilang mas kalmado na may mas kaunting pagkaabala at mas magaan na umaga. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga simpleng pagkakamaling ito, ang pistachios ay nananatiling hindi lamang isang masarap na merienda, kundi isang pinakakatiwalaang kasosyo sa pagbuo ng mapayapang gabi, na sumusuporta sa mga gabi na nagpapaging mas epektibo sa mga pistachios. Sumusuportang gawi na nagpapaging mas epektibo sa mga pistachios. Kahit ang pinakamakapangyarihang pagkain ay gumagana ng pinakamahusay sinamahan ng maluso na pang-araw-araw na gawi. Isa sa pinakasimple ngunit pinakamadalas na napapansing gawi ay kung paano natin pinamamahalaan ang pag-inom ng tubig. Madalas na nakakalimutan ng matatanda na uminom ng sapat sa araw. Pagkatapos ay biglang naalala sa gabi at kumonsumo ng malalaking halaga ng sabay-sabay. Ito ay pumipilit sa mga bato na mas magtrabaho ng husto eksakto sa oras na dapat ay nagpapahinga ang katawan. Ang mas malusok na paraan ay ang kumuha ng humigit kumulang 70% ng pang-araw-araw na likido bago ang kalagitnaan ng hapon at hindi hihigit sa 30% pagkatapos nito na may napakakaunti pagkatapos ng namngam gabi. Ang tiempo na ito ay sumusuporta sa hydration nang hindi binibigyan ng pasanin ang pantok sa gabi na nagpapadali sa malalim na pagtulog. Pantay na mahalaga ang pag-iwas sa mga pagkain at inumin na tahimik na nagpapainis sa pantok. Pagkatapos ng 5 ngalang gabi, ang caffeine at acidic na prutas ay maaaring maging nakatagong trigger. Ang kape, berdeng ta, at citrus juices ay maaaring masarap,
ngunit pinasigla nila ang mabato at kinagawang mas sensitibo ang pantok. Madalas na napapansin nga nakatatanda sa Amerika at India na ang isang huling tasang kayo orange juice ay nakakapagpakalma sa sandali, ngunit humahantong sa apurahang pagpunta sa banyo sa 2:00 umaga. Sa pamamagitan ng palilipat nga item na ito ng mas maaga sa araw, pinoprotektahan mo ang pantok at pinapanatili ang gabi para sa nakapagpapagaling na pagtulog. Ang isa pang ugali na sumusuporta sa kalmadong gabi ay ang pagsasayos ng posisyon sa pagtulog. Maraming matatanda ang natutulo ng nakatihaya o may mga unan na hindi wastong nakahanay sa katawan. Mari nitong dakdagan ang abdominal pressure na pumipilit sa pantok na magpadala ng mga maling signal. Ang pagtulog sa kaliwang bahagi na may malambot na unan sa pagitan ng mga tuhod ay nagpapababa ng presyon na ito at nagpapabuti ng sirkulasyon na kahanay ang gulugot. Ang panunaw ay gumagana ng mas mayos at ang panto ay nananatiling mas kalmado. Ang maliliit na pisikal na pagsasayos, bagamat madaling balewalain, ay madalas na nagdudulot ng dramatikong ginhawa para sa mga matatanda na nahihirapan sa paulit-ulit na pagising. Sa wakas, ang banayad na pang-araw-araw na aktibidad ay mas nakakatulong kaysa sa karamihan. Ang isang 15 minutong lakad sa sikat na araw sa umaga ay nagpapababang pamamaga sa mga binti na pumipigil sa labis na likido na bumalik sa mga bato sa gabi. Ang malalim na pahinga o light stretching bago matulog ay nagpapahinahon ding ng nervous system na ginagawang mas malamang ang mamaling signal ng panto. Isipin ang isang matandang maasawa sa California na naglalakad ng maikli pagkatapos ng almusal o ang lolo't-lola sa Kerala na nagsasanay ng mabagal na pahinga bago ang mapanalangin sa gabi. Ang routine na ito ay hindi lamang pisikal na ehersisyo. Ang ito ay masenyales sa katawan na ligtas na magpahinga. Sa mga ugaling ito, ang mga pistasyos ay nagiging bahagi ng isang mas malaking larawan. Isang larawan kung saan ang katawan at isip ay sinusuportahan upang matulog ng payapa. Maraming kababaihan sa kanilang 60s, ang tahimik na nagtitiis ng sirang tulog sa pag-akalang ito ay simpleng kanilang kapalaran. Ang pagkilala na ang parehong kalalakihan at kababaihan ay nagbabahagi ngamon na ito ay tumutulong sa mga pamilya na magpakita ng mas maraming pag-unawa at naghihikayat sa mga kababaihan na maghanap ng banayad na solusyon sa halip na magdusa sa katahimikan. Ang ikatlong alamat ay ang ideya na tanging gamot lamang ang makapagpapanumbalik ng malalim na pagtulog. Ang mapildoras ay maaring magbigay ng panandaliang ginhawa, ngunit hindi nila tinutugunan ang mga pangunahing sanhi. Ang natural na pagkain, marutin sa gabi, at maliliit na pagsasayos sa pamumuhay ay madalas na gumagana ng mas epektibo at walang side effects. Ang pistasyos, ang matata na tiempo ang tubi, at ang napapahinahon na posisyon sa pagtulog ay maalimbawa nga pagbabago na napapanumbalik ngang balanse ng hindi lumilikha ang pagdepende. Para sa mga nakatatanda na mayroon ng maraming reseta, ang pagkalam na ang isang simpleng pagkain ay makakapagbigay ng mas mahusay na tulog ay parehong ligtas at nakakapagbalakas. Sa wakas, marami ang naniniwala na ang lahat ng prutas na kinakain sa gabi ay mabuti para sa kalusugan. Bagamat ang prutas ay karaniwang kapaki-pakinabang, ang ilang uri ay maaring magpainis sa pantok kapag kinakain ng masyadong huli. Ang mga citrus na prutas, pakwan o maging ang mga hilaw na kamatis ay maaring magpataas ang acidity sa ihi at magpagising sa iyo sa hating gabi. Sa pamamagitan ng pagpili ng mas banayad na prutas tulad ng saging, papaya, o pras sa magang gabi, ang katawan ay tumatanggap ng masustansya ng walang abala. Ang maliit na pagsasayos na ito ay nagbabago ng prutas mula sa isang nakatagong tagagulo tungo sa isang kaibigan ng mapayapang gabi. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa mga alamat na ito, napagtanto ng mga nakatatanda na hindi sila walang magawa.
Ang landas sa mas kalmadong gabi ay hindi nakasalalay sa takot o pagkakait, kundi sa maliliit at maingat na pagbabago na gumagana sa katawan, hindi laban dito. Isipin ito bilang isang lingguhang kasama, isang maliit na paalala na mahal,